Magandang araw mga katits, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga examples ng tree and rock formations or mga formations ng mga bato at punong kahoy sa isang treasure site. Nais ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang ma-notify kayo at maging updated kayo sa mga bagong uploads na videos ko. At nais ko muna mag-shoutout kay OFW in town. Shoutout sa iyo. At hinihikayat ko kayong suportahan ang channel ng mga kaibigan kong treasure hunter na sina Co-Vlogs at Rodilo TV. Ilalagay ko yung links nila sa descriptions. Okay. Pag-uusapan natin ngayon ang mga rocks and tree formations. Ito yung una nating halimbawa. Ito. Kung napapansin nyo, ito ay apat na kahoy. Ito. Apat na kahoy sa isang treasure site. Meron siyang butas dito, dito, dito. Silang apat merong butas. Example lang ito. At kung meron kayong makikitang ganito, nakahilira sila, straight line. Tapos itong tatlong na to is magkatulad yung distansya nila. Tapos ito is may kalayuan sa tatlong ito. Ibig sabihin, itong tatlong na punong na ito is para itong arrow na nagpo-point sa kahoy na ito, which is ito yung target natin sa ilalim. Ito. Tatlong kahoy serve as an arrow or pointer to other kahoy, which is ating target ay nasa ilalim ng kahoy. Kaya dito natin ma-apply yung mga gadget natin o mga rotating locators, wand, aura meter, detector. Try nating i-detect ng tinuro ng tatlong kahoy. Kung mayroong detector, tisdig tayo. Tapos, pansinin yung mga makikitang signs or mga HTM na makukuha sa pagtitesting. Okay, andito naman tayo sa pangalawang example, which is ito. Ito ay example ng tatlong kahoy. Ito, dalawang kahoy ito. Isang kahoy, pangalawang kahoy. Tapos ito yung pinaka-center niya is ang sukat nito mula dito sa isang kahoy at dito. Ito is isa itong bato. Wala ito sa area. Hindi ito makikita sa ibabaw. Ito ang bato na ito. Itong yung mga kahoy, ang sukat nila is equal. Tapos sukat kayo dito. Kung halimbawa ito ay 5 meters. Ito ay 5 meters. Sukat ka ng 5 meters dito. Sukat ka rin ng 5 meters dito. Tapos tisdig is may nakikita tayong bato rito. Bato sa pagtitisdig. Wala dito yung target deposit. Kundi isa laman itong reference. Kuhanan natin yung midpoint o pinaka-center niya. Kunin natin yung pinaka-center mula sa dalawang puno. Ito ay nagsisilbi ring arrow. Ito, papunta sa isa pang puno, which is itong puno na ito ay nagsisilbing lock.
lock sa target dito, which is ang target natin is in between dito sa batong sa nakuha sa bato, which is ang hidden markers, tapos ito yung puno, in between nila dito, yan yung target. Kaya nga meron tayong mga alalay na mga gadgets para kung makakita tayo ng ganitong formation sa ating site, is alalay tayo ng detection dito. Again, kung mayroon detection, TISDIG, tapos babase tayo sa mga signs na makukuha natin sa paligid, sa ilalim. Pangatlo nating example is ito. Siguro may na-encounter na kayong mga ganito. Kung pansinin natin is naka-square formation yung yung apat na kahoy. Ito. Again, i-apply lang natin ito sa mga area kung saan positive yung history na may nadumaan yung mga Hapon or nagampo. Positive ang history sa area. Ito. Same distance yung tatlo. Tapos itong pang-apat na kahoy is medyo lihis. Ang gagawin natin is i-measure natin yung distance dito. For example, 10 feet, 10 din dito, 10 din dito. So kunan natin yung distance, 10 din dito. Perfect square natin. Tapos mula sa puno na ito is distansya ito. Ito yung target natin. Ito. Dito na natin magagamit yung again, sinasabi ko, mga locators natin or detectors. Okay. Susunod nating example ay ito. Ito ay mga nyog. Kagaya rin ito sa pangalawang example ko na ito ay naka-triangular triangular formation yung mga nyog, which is sa unahan is merong isa pang nyog. So it means ito ay nagsisilbing arrow na tumuturo sa isa pang nyog, which is ang target ay nasa gilid or under ng isang nyog na tinuturo sa triangular formations. Hindi lang ito nyog, pwede din ito sa kahoy or mga bato. Ganito din siya kasi ito ay applicable sa number of stones or mga bato. Pwede rin ito sa mga bato. Ito ay nagsisilbing directional or arrow papunta sa target. Again, kung meron tayong mga gadget, alalay tayo. Kasi ang iba is ginaganahan kapag mayroong detection. Halos naman lahat ng mga treasure hunter ay ginaganahan kung mayroong detection. Ito is yung pinaka madalas nating makikita ay ang mga equilateral triangle or equal sides. Ito, ang kanyang target ay nasa center ng tatlong puno. Center ng bawat sides. Ito, mula dito is ipagpalagay natin 35 meters. Ito, sa puno na to, papunta dito. So, ang center niya is 35 meters divided by 2 is nasa mga 17.5 meters mula dito. Ito yung una nating target. Ganon dito sa kabilang side at dito rin sa kabilang side. Basta equilateral triangle formations ng kahoy. Same distance dito. Again, take note that
ma-apply lang natin itong ganitong formations or ganitong sistema kung positive ang history sa area. Kasi kung walang history ang area, wala tayong mahuhukay na kayamanan dyan. Kasi hindi naman dumaan ang mga Hapon. Tapos ito ay mga bato na ito na ito ay halimbawa ng mga bato na naka-triangle formation. Ito ay equilateral din na possible na sa bawat bato is mayroong nakatago under. Pero magdidepende pa rin tayo sa mga marka or signs na nandidirito. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay mayroong laman yung bawat bato under. Kasi baka yung ma-encounter natin is directional. Halimbawa, may arrow dito. Tapos may arrow din dito. Ganyan. Dito may hole na nakaharap dito. So, ibig sabihin, dito yung target natin sa center. Ito, halimbawa, ito yung dito, may hole dito na nakaharap papunta doon. Ito, may hole din na nakaharap papunta dito. Tapos dito is mayroong directional or arrow sign. So, ibig sabihin, dito yung target natin sa center. Again, importante, ang pangalawang option natin is yung mga locators at detectors natin para pag-confirm na positive yung huhukayin natin. Tapos dito, ganito rin ang sistema sa bato is dito is kahoy. Ito din, under. Kung wala sa under ng tatlong kahoy, is nasa center. Again, check the history first kung positive ba ang history sa site. Ito is triangle rock, triangle stone, na bawat corner ito ay nagpapahiwatig ng directions. Ito. Explore natin ang bawat sulok ng tatsulok na ito. Magdidepende pa rin. Hindi garantiya na dito na bawat direction is mayroong deposito. Again, nagdidepende pa rin ito sa mga coordinate sign na makikita. Hindi lahat ng mga direction na ito is may laman. Means, isa lang or dalawa, maswerte kung tatlo. Hanap tayo ng mga bato or kahoy na posibleng gawing lock tong kahoy. At itong mga bato is gawing coordinate markers. Okay, hanggang dito na lang mga katiit. Sa susunod nating video is pag-uusapan natin yung mga pakong nakabaon sa kahoy. Kung ano nga ba ang mga direction at distances patungo sa opening or deposito. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.